Sa labas, napansin ni Logan na nanigas si Sofia sa gulat matapos makitang natamaan si Carol. Sinabihan niya itong tumigil na sa pag-aalala. Sinabi niya na magiging maayos din si Carol dahil nakakapag-regenerate ito. Pagkatapos ay sinabihan niya si Sofia na dapat silang maging katulad ni Orhan, na hindi sumusuko kahit gaano pa kasama ang mga bagay-bagay. Nang marinig ito, nagbigay ng kaunting lakas kay Sofia. Nabawi niya ang kanyang focus at naghanda na lumaban muli. Mabilis na ginamit ni Logan ang kanyang support magic upang palakasin silang dalawa gamit ang mga buff. Pagkatapos noon, nagpaputok si Sofia ng isang Thunder Arrow sa kanilang kalaban. Gayunpaman, madali itong hinarangan ng lalaki ng walang gaanong kahirap-hirap. Nang makita ito, sinabihan ni Logan si Sofia na tumakbo. Nagsimula silang tumakbo habang hinahabol sila ng kalaban. Matapos siyang pangunahan ng ilang sandali, biglang nag-activate si Logan ng isang spell na nakulong ang lalaki sa loob ng isang kulungang bato. Sinabi ni Logan na ito ay isang teknik na itinuro sa kanya ng kanyang master, at natuwa siya na sa wakas ay nagamit niya ito sa isang totoong laban. Pagkatapos ay sumugod siya gamit ang kanyang sibat, layuning tapusin ang kalaban, ngunit pinigilan siya ng lalaki sa pamamagitan ng paghawak sa sibat sa kalagitnaan ng pag-atake. Ang lakas ng banggaan ay napakalakas kaya agad na nabasag ang bitag ng bato. Pagkatapos noon, sinugod ng lalaki si Logan at itinumba ito sa lupa. Tumingin siya kay Logan at sinabing nakakalungkot na kailangan na niyang mamatay ngayon. Dagdag pa niya na ang laban na ito ay maaaring nagpatibay sana kay Logan. Gulat na pinagmasdan ni Sofia, na pagtanto niyang malapit nang mapatay si Logan. Itinaas ng lalaki ang kanyang espada at naghanda para sugurin si Logan. Sa sandaling iyon, sumigaw si Sofia at iniunat ang kanyang kamay. Bigla, nanigas ang kalaban sa kanyang kinatatayuan at hindi makagalaw. Nagpumilit siyang makawala, ngunit ang puwersang pumipigil sa kanya ay masyadong malakas. Tinawag ng kanyang mga kasamahan sa koponan si Giba at tinanong kung bakit ang tagal, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano ang nangyayari. Nanatili si Sofia sa kanyang kamay at isang kakaibang enerhiya ang Dam Alloy mula rito. Napagtanto niya na ito ang parehong pakiramdam ng pangangilig na naranasan niya habang nagsasanay. Naunawaan niya na ito marahil ang kanyang espesyal na kakayahan. Dahil dito, malakas niyang inihampas si Giba sa isang pader. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo kay Logan at sinimulang pagalingin ito. Naguguluhan si Logan, at tinanong kung paano ito nabubuhay pa. Sinabi sa kanya ni Sofia na iniligtas niya ito gamit ang kanyang espesyal na kakayahan. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Giba. Sinigawan niya sila, na sinasabing magbabayad sila sa kanilang ginawa. Sinabihan ng kanyang mga kasama si Giba na bilisan ang pag-atake dahil naiirita na siya. Mahinahong sumagot si Sean na hindi siya galit, nagtataka lang kung bakit ang tagal. Sinabihan sila ni Giba na huwag mag-alala at sinabing tatapusin niya ang mga bagay ngayon din. Ipinatawag ni Logan ang kanyang magic circle at sinabihan si Sofia na kailangan nilang gamitin ang lahat ng mahika na mayroon sila. Gumawa si Sofia ng sarili niyang magic circles at naghanda para lumaban. Sa kanyang isipan, nagpasya siyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Kasabay nito, nagulat si Orhan at ang kanyang grupo nang magpakita ang itim na dragon ng isa pang kakayahang hindi nila inaasahan. Nagpasya si Orhan na oras na para tumigil sa pagpipigil. Gumamit siya ng isang bagong alteration spell sa kanyang espada, na lubos na nagpapataas ng kapangyarihan nito. Pagkatapos ay sumugod siya sa itim na dragon, iniiwasan ang mga atake nito. Habang sumusulong siya, isang malakas na tama ang tumama sa kanya na nagpabagsak sa dragon ng ilang sandali. Halos magdiwang ang kanyang mga kasamahan sa koponan, inakala na tapos na ang laban, ngunit ginamit muli ng dragon ang kanyang regeneration at nakabawi. Nang makita ito, napagtanto ni Orhan na ang tanging paraan para talunin ito ay ang sirain ito sa isang atake bago ito muling gumaling. Iwinasiwas ng dragon ang buntot nito para umatake. Mabilis na naglagay si Selma ng barrier para harangan ito. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang tama, nabasag ang barrier at napaatras si Selma. Sa sandaling iyon, lumitaw si Orhan sa itaas ng dragon. Ginamit niya ang pang-apat na tindig ng kanyang alteration skill para umatake mula sa itaas. Ang kanyang atake ay direktang tumama sa dragon at tuluyan itong winasak. Nakita ni Selma na natalo na ang dragon. Pinuri niya si Orhan, pagkatapos ay bumagsak dahil sa pagod. Samantala, bumalik tayo kina Logan at Sofia. Napabagsak na si Logan ni Giba. Nakatuon na lamang si Giba kay Sofia. Napagtanto niyang mapanganib ang espesyal na kakayahan nito at nagpasya na mas mabuting patayin na siya ngayon bago pa ito maging mas malaking problema. Napaluhod si Sofia. Nabigo siya dahil hindi na niya magagamit ang kanyang kakayahan. Tiningnan niya si Giba dahil alam niyang malapit na siyang mamatay at tahimik na nagmakaawa na may magligtas sa kanya. Nang akmang aatake na si Giba, bigla itong napatilapon sa pader ng isang malakas na atake.
Sa mga usok, lumitaw si Orhan at humingi ng tawad sa pagiging huli. Napuno ng ginhawa si Sofia nang makita niya ito. Halos maiyak siya nang tumakbo ito palapit sa kanya at niyakap siya. Inilipat ni Orhan sina Logan at Carol papunta sa kanya at lumikha ng pananggalang na harang sa paligid nila. Sinabi niya sa kanila na ligtas na sila ngayon at wala silang dapat ipag-alala hanggat naroon siya. Humakbang si Orhan paarap at hinarap ang grupo. Tinanong niya kung bakit nila inaatake ang mga batang iyon. Sumagot si Sean na ito ay dahil konektado sa kanya ang mga bata, ang Dragon Slayer. Ginamit nila sila bilang pain upang hilahin siya palabas at gumana ito. Nang marinig ito, ipinahayag ni Orhan na pagbabayaran niya sila. Sinabi niya na daranasin nila ang isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi nababahala ang grupo. Sinasabi nilang mga miyembro sila ng Amanthas at espesyal na sinanay upang pumatay ng mga tao. Bukod pa riyan, 3 laban sa isa ang laban, kaya naniniwala silang halos walang pagkakataong manalo si Orhan. Hindi sumang-ayon si Orhan. Naghanda siya ng isang spell at ginamit ang kanyang wait up skill, na lumikha ng isang mabigat na gravity field sa paligid nila. Siya lamang ang sapat na mabilis upang makatakas bago ito tuluyang magkabisa. Ang iba ay nakulong sa loob dahil hindi sila makagalaw ng maayos. Sinundan sila ni Orhan ng isang electric shock attack at pinawalan sila ng kakayahang kumilos. Ngayon, si Sean na lamang ang natitira. Inamin niyang hindi niya inaasahan na matatalo niya ng ganoon kadali ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Gumalaw si Orhan para atakihin siya, ngunit hinaranggan niya ito ng walang kahirap-hirap. Ikinagulat niya ito dahil napakalakas niya sa kabila ng kanyang maliit na katawan. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang blizzard spell na nagtulak kay Orhan pabalik. Nakilala niya ito bilang isang espesyal na rank magic at nagulat siya na napakabilis niya itong naikast. Tumangala siya at nakita siyang naghahanda ng isang energy blast. Sa huling sandali, lumikha siya ng isang harang at ginamit ito upang makatakas sa atake. Mula sa malayo, pinanood ni Logan at Sofia ang laban. Nagulat sila nang makita si Orhan na natutulak pabalik, ngunit nagtitiwala silang kaya niya itong hawakan. Samantala, sinusubukan pa rin ni Orhan na maunawaan kung paano nakakapagcast si Sean ng malalakas na spell ng ganito kabilis. Sa kabilang banda, humanga si Sean na nakaligtas siya sa kanyang mga atake. Kinilala ni Orhan ang kanyang lakas at sinabing sayang para sa isang taong katulad niya na maging bahagi ng Amanthas. Sumagot si Sean na kailangan nila ng malalakas na taong tulad niya. Habang tinitingnan niya ito ng mas malapitan, sinabi niyang ipinapaalala nito sa kanya ang isang taong kilala niya noong bata pa siya, isang taong namatay sa isang aksidente. Pagkatapos ay direktang tinanong siya ni Orhan kung bakit niya piniling pumatay ng mga adventurer. Sumagot siya na hindi niya ito gustong gawin. Ipinaliwanag niya na matapos matalo ang orihinal at mahulog ang replika sa kamay ng kalaban, ang tanging pagpipilian nila ay ang umabala ng oras. Narinig ito ni Orhan ngunit hindi niya maintindihan ang ibig niyang sabihin. Sinabi rin niya na wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga terorista. Napagpasyahan ni Sean na walang saysay na ipagpatuloy ang pag-uusap. Naghanda siya para tapusin ang laban. Nagpatawag siya ng maraming explode spell ng sabay-sabay. Nabigla si Orhan dahil hindi dapat posible na gumamit ng ganito karami ng sabay-sabay. Direktang tinamaan siya ng mga pagsabog. Habang napupuno ng usok ang lugar, nanood ang mga bata mula sa malayo at kinatatakutan ang pinakamasama. Iniisip nila na baka hindi nakaligtas si Orhan. Naniniwala rin si Sean na walang makakaligtas sa ganoon karaming pag-atake, kaya ipinapalagay niya na nanalo siya. Ngunit nang mawala ang usok, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakatayo pa rin si Orhan. Sa huling segundo, ginawa niyang kalasag ang kanyang espada at hinaranggan ang atake. Bago pa siya makariyak, lumipat si Orhan sa stance 0. Ginawa niyang letigo ang kanyang espada at itinali siya. Nagpumilit siyang makawala sa pagkakatali. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang hood. Nang makita ni Orhan ang buhok nito, naalala niya ang isang taong kilala niya noong bata pa siya, ngunit hindi siya lubos na sigurado. Nakilala rin niya ang mahika nito. Tinanong niya kung Orhan ang pangalan nito. Naguluhan siya kung paano ito narito dahil naniniwala siyang matagal nang patay ang lalaki. Ipinapalagay niya na ito ay gawa ng isang taong tinawag niyang masamang matandang lalaki. Natigilan si Orhan ng ilang sandali. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung sino siya. Biglang nagbago ang pananaw ni Sean. Mahinahon niyang hiniling dito na pakawalan na siya, sinasabing hindi na siya aatake kahit kanino. Naguluhan si Orhan sa biglaang pagbabagong ito. Umakto siyang parang magkakilala sila. Ngumiti lang siya at sinabing maiintindihan din niya balang araw. Pagkatapos noon, naubusan ng mahika si Orhan. Nawala ang letigo at nagsimulang gumaling at tumayo muli ang mga kasamahan niya. Nagsimulang magpanik si Orhan. Alam niya na kung sasali ulit sila sa laban, maaaring maging mapanganib ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, dumating si Selma at ang iba pa.
Tinanong nila si Orhan kung ayos lang ba siya at tiningnan si Sofia. Sinabi ni Sean na oras na para umalis siya. Nagpaalam siya kay Orhan at sinabi sa kanya na sa susunod na magkita sila, umaasa siyang hindi sila magkaaway. Pagkatapos ay nagteleport siya palayo kasama ang kanyang mga kasamahan. Nagmadali si Selma para yakapin si Sofia habang ginagamot at pinapagaling sina Logan at Carol. Lumapit si Sofia kay Orhan at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanila. Gayunpaman, humingi ng tawad si Orhan. Naniniwala siyang kasalanan niya kung bakit sila nalagay sa panganib. Hindi sumang-ayon si Carol. Sinabi niya na hindi sana sila nabubuhay kung hindi dahil sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Logan si Orhan kung kilala niya si Sean. Sinabi ni Orhan na hindi niya kilala. Samantala, pagkatapos makarating sa ligtas na lugar, nakaramdam ng ginhawa si Sean na nakaligtas si Orhan. Gayunpaman, napagtanto niya na isa na siyang adventurer ngayon. Kahit na nagkita silang muli, magkaaway na sila ngayon. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Nagtataka siya kung bakit ganito ang kinalabasan. Sumumpa siya na ang babaeng kumuha sa kanya palayo sa kanyang tahanan at mula sa panahong dapat sana ay kasama niya si Orhan ay magbabayad nito anuman ang kapalit. Sa ibang lugar, makikita si Oliver na may sensinang nagsasanay. Pumasok si Philly at nagtanong kung nagsasanay ba siya para talunin ang itim na dragon o dahil kay Orhan. Inamin ni Oliver na nakakahiya siya. Hindi niya inaasahan na malalampasan siya ni Orhan ng ganito kalaking kalamangan. Sinabi ni Philly na nagtataka pa rin siya na natalo ni Orhan ang itim na dragon ng mag-isa. Kumalat na ang balita at tinatawag na siya ngayon ng mga tao na bagong bayani. Binanggit din niya na malapit nang magkaroon ng isang combat tournament. Nang marinig ito, ipinahayag ni Oliver na matatalo niya si Orhan at mapapatunayan na siya ang tunay na bayani. Samantala, sa kanyang opisina, nahihirapan pa ring maniwala ang Grandmaster na natalo ni Orhan ang itim na dragon. Sa palagay niya ay nakahanap si Orhan ng ibang paraan para makuha ang ganoong antas ng lakas. Ang kaisipang iyon ay nagpapaten sa kanya. Nakakatawa para sa kanya na ang isang taong dating walang interes na maging isang adventurer ay ngayon ay nasa malalim na mga dungeon na tinatalo ang mga makapangyarihang kaaway. Bigla siyang tumawa. Sinabi niya na si Orhan ay nagtatrabaho para sa kanya, alam man niya o hindi. Dagdag pa niya, kung magpapatuloy si Orhan ng ganito at magiging tagapagligtas niya, maaaring mapatawad niya ito sa nangyari noon. Sumandal siya sa kanyang upuan at ipinahayag na hindi magigising si Orhan mula sa panaginip na ito hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtawa. Kinabukasan, nakita ni Orhan ang Group 10 sa pasukan ng isang dungeon. Ipinapalagay niya na wala sa kanila ang nasiyahan sa naging takbo ng kanilang laban-laban sa mga Amonthas. Sinabi niya na nakita na nila ngayon kung gaano sila kahina, kasama na siya. Hindi sumasang-ayon ang iba. Sinabi nila na hindi dapat tawagin ni Orhan ang kanyang sarili na mahina dahil malinaw na mas malakas siya kaysa sa kanila. Ipinaalala sa kanila ni Orhan na kung nagpatuloy pa ang laban, lahat ng naroon ay mamamatay na, kasama na ang mga miyembro ng Unit 1. Inamin niya na minsan ay naniniwala siyang malakas siya, ngunit nabigo siyang mapagtanto na palaging may mga taong mas malakas kaysa sa kanya. Sa ngayon, hindi siya sapat na malakas para protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Dahil doon, alam niyang dapat siyang maging mas malakas. Sinabi niya sa kanila na ang pinakamahalaga ay buhay pa sila. Hanggat hindi sila susuko, patuloy silang lalakas at paprotektahan ang mga taong mahal nila. Pagkatapos sabihin ito, sama-sama silang pumasok sa dungeon upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Ito na ang katapusan. Mag-like at mag-subscribe kung gusto mo pa ng higit pang videos tulad nito. Salamat sa panunood.